Ako ay isang babaeng napasok sa libro. Hindi inaasahang napasok ako sa mundong libro. Naging isang canon fodder na supporting character. Sa orihinal na libro, ang aking asawa ay hindi makapagkaanak. Para manahin ang trono, pinilit niya akong pumiling lalaki para magkaanak. Pero nang mabuntis ako at matulungan siyang umakyat sa trono, pinabayaan niya ako. Hinayaan niya akong mamatay sa apoy. Hay, grabe ang naging kapalaran ko. Hindi ako yung babae sa libro na nagbibigay ng lahat para sa pag-ibig. Hindi ko isasakripisyo ang mahalagang buhay ko para sa pag-ibig ng lalaki na walang halaga. Meow meow. Ang mga lalaking ito ay pinili ko para sa'yo. Pumili ka lang ng gusto mo. Basta makabuntis ka at matulungan akong umakyat sa trono. Ikaw ang magiging pinakamahalaga kong prinsesa. Mahal ko. Kailangan ko ba talagang pumili? Kailangan. Dahil hindi ko na mababago ang takbo ng kwento sa libro. Kung gayon pipiliin ko. Siya. Ang magiging emperador ng dinastyang Dazhao, Xiao Jin. Si Xiao Jin sa libro ay matagal nang nagbabantay sa hangganan. Kakaunti lang ang nakakita sa tunay niyang anyo. Huwag mo akong patayin. Pinatay niya ang kanyang tiyuhin para agawin ang trono. Siya ay malupit at walang awa. Siya ang magiging emperador ng Dazhao. Ngunit sa ngayon, bulag siya. Nagpapanggap na musikero. Nagtatago sa villa ng palasyo ni Prinsipe Cheng. Walang nakakaalam ang kanyang tunay na pagkatao, maliban sa akin. Ang prinsesa ay pumili ng isang bulag na walang kalaban-laban? Sagya na nga. Kung yan ang gusto mo. Ito ang pildoras pampabuntis. Mabubuntis ka sa isang beses lang. Meow meow. Huwag mo akong bigin. Padalhan ng gamot ang bulag na yan para mas madali ang prinsesa. Para madali ang prinsesa. Masusunod. Murong Jing, ngayon ginamit mo ako para makuha ang trono. Darating ang araw na pagsisisihan mo ito. Kailangan kong makuha ang pusong emperador. Magiging mahalaga ako dahil sa anak. Maging reyna ang lahat. Ang gwapo pa rin niya kahit nakapiring. Hindi siya mukhang malupit na hari na sinasabi sa libro. Kung magaling din siya, sa ganoong bagay, hindi masama kung magkaanak kami. Sino yan? Sobra siyang tirano. Umapatay agad sa maliit na pagkakamali. Pampagana yan. Sino ang nagtatago diyan? Lumabas ka. Musikero, patawarin mo ako. Ako si Xiaoli, ang manggagamot na babae. Hindi ko sinasadyang galitin ang asawang tagapagmanang prinsipe. Kaya ako tumakas. At dito ako napadpad sa bakuran mo. Napadpad. Ibig sabihin, nakita mo ang pagpatay ko. Nakita mo ang lahat? Ako. Dali, nasa unahan sigurado ang salbaheng babaeng yan. Hindi siya makatakas. Grabe, takot na takot ako. Kung huli pa sila ng kaunti, malamang pinatay na nila ako. Ay, patay. Hinahanap na ako ng mga humuhuli sa akin. Umalis na tayo. Bastos ka. O manhin, hindi ko sinasadya. Mainit ang hininga. Bumibilis ang tibok ng puso. Mukhang nilagyan siya ni Murong Jing ng gamot. Mabuti na rin. Hindi na ako kailangan kumilos pa. Musikero, ayos ka lang ba?
Bakit ang init ng katawan mo? Kung ayaw mong mamatay, huwag kang hahawak kung saan-saan. Dali, hanapin. Doon lang siguro ang salbaheng babaeng yan. Nakatago dito sa malapit. Xiaojin, mukhang hindi ka na makakatagal. Naku, ang bisa ng aphrodisiac powder na 2. Grabe ang lakas. Ikaw, pwede ka bang bumangon muna? Dinadaganan mo ako. Tingnan mo kung mayroon sa kwarto. Kuya mo si Kero. Tumahimik ka. Sandali. Doon. Habulin nyo. Umalis na sila. Bitawan mo ako. Pumunta ka sa kwarto ko sa hating gabi at pinainom ako ng gamot. Hindi ba't ito ang gusto mo? Hindi ako. Ang magiging emperador ng dinastyang Dazhao. Ngayon, aking ka na. Xiaojin, pagkagising mo at malaman mong ang babaeng sinaktan mo, ang nagpagaling iyong mga mata. Kahit gaano ka pa kalupit at walang puso, makakaramdam ka pa rin ng pagsisisi. At hindi mo ako malilimutan, di ba? Mahal ko. Mahal ko. Meow meow. Tama nga. Ang pagiging mahina lang ang makakapagpababa. Ang depensa ng isang lalaki. Fia. Ipatawag. Ang doktor. Ihanda ang herbal bath para sa ginang. Masusunod. Prinsep, Anong gagawin sa mga tao sa villa? Patayin lahat. Masusunod. nakakakita. Na ako. Siya yung una. Ito ang halamang gamot para sa lason. Pakiusap, huwag ganyan. Ako ay isang manggagamot. Maaari kitang bigyan ng lunas. Totoo pala ang sinabi niya kagabi. Siya rin ang nagpagaling ng aking mga mata. Kamahalan. Huli po akong nakarating para tulungan kayo. Pakiusap, bumalik kayo sa palasyo. Anong nangyari? Kritikal ang kamahalan, at pinilit ni Prinsep sunagawin ang trono. Mayon, magulo ang kabisera. Punong-puno ng bandido ang lahat ng dako. Mga bandido. Nangyari kaya sa kanya? Kamahalan. Naghihintay pa ang kamahalan na iligtas ninyo. Ihanda ang kabayo. Masusunod. Maiwan ka. Hanapin ang may-ari ng pouch na ito. Siya ay isang manggagamot na babae. Tandaan. Halughugin ang buong syudad. Hanapin siya para sa akin. Meow meow, huwag kang mag-alala. Lahat ng nakakaalam, pinatay ko na. Mula ngayon, ang bata sa iyong sinapupunan, ang magiging tanging lehitimong anak ko. Alagaan ko kayo.
Murong Jing, sa tingin mo ba ay may karapatan ka pa? Ako at ang anak ng emperador sa sinapupunan ko ay may mag-aalaga. Ikalimang taon ng Yong'an, namatay ang dating emperador. Inatay ng ika-4 na prinsip Xiao Jin ang kanyang tiyuhin at inagaw ang kapangyarihan. Umakyat sa trono. Si Murong Jing ay naging Prinsep Cheng. Sinuri niya ang sitwasyon, at unang sumunod kay Xiao Jin, nagbigay ng malaking tulong. Naging pinagkakatiwalaan siya ng bagong emperador. Kamahalan, patawad. Walang kakayahan ang inyong lingkod. Nahanap na namin ang buong palasyo ni Prince Cheng. Ngunit walang nakita anumang bakas ng manggagamot na babae. Walang manggagamot na babae sa palasyo ni Prinsip Cheng. At wala ring nakakita sa sachet na ito. Marahil, may hindi masabi ang babaeng iyon, kaya sinadya niyang itago ang kanyang pagkakakilalan. Kamahalan, may iba pa ba kayong matanda ang katangian? Ako ay bulag noon. Hindi ko nakita ng malinaw ang kanyang mukha. Ang pabango na ginamit niya ay napakamahal. Ibig sabihin, hindi siya isang manggagamot na babae. Ipahayag ang utos. Ako ay magsasagawa ng piging ng mga bulaklak. Lahat ng kababaihan ng mga opisyal sa kabisera ay kailangang dumalo. Pagdating ng oras, dalhin mo ang mga tao at isa-isang suriin ang kanilang katawan. Hanapin mo para sa akin ang babaeng may nunal sa likod ng baywang. Hanapin mo para sa akin ang babaeng may nunal sa likod ng baywang. Masusunod, kamahalan. Tumayo kayo ng maayos. Huwag magpakitang gilas, huwag magpanggap. Umalis ka. Patag lang yan, nunal ba yan? Umalis ka, umalis ka, umalis ka, umalis ka. Nunal din naman yung akin ah. Nunal, nunal, anong nunal? Umalis ka. Halika, sumama ka sa akin. Sabing nasa itaas, dapat nunal na mahahawakan. Yunach, Hindi ba kami inimbitahan para sa piging ng mga bulaklak? Bakit ang daming tao na pinalabas? Ano ba ang nangyayari? Naghahanap ang kamahalan ng isang babaeng may peka sa likod ng biwang. Sa piging ng mga bulaklak na yon, nandyan na ang pagkakataon nyo. Ekas, Xiao Jin, talagang di ka na ko bibigo. Kakabango mo pa lang sa trono. Agad mo na hinahanap ako? Nay, may pekas ako sa likod ng biwang. Baka ako yung hinahanap ng kamahalan. Sumiyaw-miyaw. Anong klaseng tingin mo yan? Akala mo ba, hindi ako ang hinahanap ng kamahalan? Hindi po. Sa libro, dito napansin si Murong Wanersa, iging ng mga bulaklak ni Xiao Jin, at ginawang consort imperial. Mula noon, mas lumaki ulo ni Murong Waner. Walang pino-pino na ang lakas. Arabang di ako karapat-dapat sa kapatid niyang si Murong Jing, at pinasunog ako ng buhay. Sumiyaw-miyaw. Kapag namatay ka, makakapagkakasal na ang kapatid ko sa prinsesa. May takdang trono si Ed. Siya siguro ang hinahanap ng kamahalan. Mabuti naman alam mo yan. Ang alipin mong yan. Ang bababaeng, yan lang pala. Mabuti na lang itinulak ka niya para maging prinsesa. Isang araw na alipin, alipin habang buhay. Huwag kalimutan ang pinagmulan. Bakit parang may galit pa? bahala na. Walang kwentang makipag-usap sa ganyang taong pangit ng palad. Pakinggan mo, anak. Mamaya, pagharap mo sa kamahalan, magpakita ka ng angkop na pagugali. Maging dignadado at elegante. Kaiba naman, ikaw ay kabilang sa pamilya ng palasyo ni Prinsip Cheng. Opo. Ikaw nang pasok. Unong lingkod, ako po. Ano ka na naman? Nakasal ka na nga sa kuya ko. Gusto mo pang makipag-agawan sa kamahalan? Bunso ko. Hindi naman po ako gagawa niyan. Nais ko lang po. Ipaliwanag sa punong lingkod na ito. Ang babaeng si Murong Waner, talagang sobrang mapang-abuso. Kayang-kaya niyang panatayin ang kanyang manugang. Kung gaano siya kasigasig sa labas, ganun din kadalim ang galit niya sa loob ng bahay. Napakasama ng pakitang tao. Kawawa naman ang prinsesa. Unong lingkod. Iyan ay aking manugang. Mababa ang pinagmulan. Walang karapatang lumapit sa kamahalan. Ito ang aking tunay na anak. Ang kunay na anak ng palasyo. Sana po ay bigyan niyo ng espesyal na konsiderasyon.
Alagang kaakit-akit ang babaeng si Murong. Seg. Hindi mo pwedeng kunin ang sachet na yan. Ang ganda ng pagkakaburda nito. Tapos ikaw pa ang nagsusuot. Ito ay pinakamagandang telang Yunjin. Hindi ka karapat-dapat. Murong Waner, lahat na lang gusto mong agawin. Sana hindi mo pagsisihan ang pag-agaw mo sa sachet na ito. Bumuko. Kayo, sumama kayo sa amin. Huwag ninyong sabihing hindi ko kayo binalaan. Masama ang ugalin kamahalan. Mamaya, huwag kayong tumingin sa hindi dapat tingnan. At huwag magsalitang hindi dapat sabihin. Ang kamahalan ay may magandang libangan. Nag-imbita pa ng napakaraming dalagang babae sa palasyo. Maghahanap na ba ng konsorte ang kamahalan? Ang pagpunta ni Prinsip Cheng dito ay para alamin ang saloobin ng Inang Reyna tungkol sa akin. Hindi po ako nangangahas. Sabihin ko na rin sa iyo, naghahanap ako ng isang babaeng may nunal sa likod ng baywang. Babaeng may nunal sa likod ng baywang? Bakit? May ganoong babae ba sa palasyo ni Prinsip Cheng? Kamahalan, naalala ko lang po na may nunal din sa likod ng baywang ang kapatid ko. Marahil ang kapatid ko, sana ako ang hinahanap ng kamahalan. Alaga? Opo. Kamahalan, narito na po ang lahat. Simulan na. Isa-isa kayong lumapit at sabihin sa kamahalan ang linyang ito. Ako si Manggagamot Xiao Li. Ako si Manggagamot Xiaoli. Umalis ka, umalis ka. Ako si Manggagamot si Yoli. Ako si Xiaoli. Umalis ka, umalis ka. Kamahalan, 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 kamahalan. Ako po ang inyong manggagamo. Si Xiaoli. Atawad, kamahalan. Atawad. Kalat ka rin siya palabas. Ilan pa ang natitira? Kamahalan, isa na lang po. Sabihin mo. Ako si... Sabihin mo. Ako si... Narito na ang Inang Reyna. Pagbati sa Inang Reyna. Ang Inang Reyna ay nagdarasal ngayon. Bakit po kayo narito bigla? Nabalitaan kong namimili ka ng konsorte ngayon. Kaya ako ay naparito upang tingnan ang lahat ng nakaluhod dito. Ano ang kanilang ginagawa? Tumayo na kayong lahat. Salamat, kamahalan. Ang dalagang ito ay napakaganda. Saan kang pamilya galing? Ako po si Murong Waner. Pagbati po, Inang Reyna. Murong Waner. Siya ba ang kapatid mo? Ngayon lang po pumasok sa palasyo ang aking kapatid. Marami pa po siyang hindi alam na patakaran. Napuri niyo po ako ng labis, Inang Reyna. Ay, isang paru-paro. Napakagandang paru-paro. Paru-paro para sa isang dilag. Ito ay magandang tanda. Sa iyo ba ang pabango na ito? Mukhang naibigan din ng kamahalan. Ang dalagang murong. Ang borda ng bag na ito ay kahanga-hanga. Maski ang mga paru-paro ay naakit. Mukhang, ang dalagang murong ay may ganda at talino. Siya at ang kamahalan ay itinakda ng langit. Ang pabango na ito ay aking binurda mismo. Kung hindi po ninyo mamasamain, kamahalan, nais ko pong ibigay ang pabangong ito sa inyo. Ibig sabihin, siya ang babae noong gabing iyon? Hindi ibinalik ng kamahalan ang sachet. Mukhang gusto niya ang dalagang ito. Mabuti ang dalagang ito.
Nakakuha ng simpatiya sa Inang Reyna. Ipahayag ang utos ng Inang Reyna. Gawing consort imperial si Murong One-er. Inang Reyna, Anak, ilang araw na lang kaarawan ko na. Ito lang ang panginghiling ko. Hindi mo ba ito pagbibigyan? may nunal sa likod. At ang sachet. Hayaan siyang manatili sa palasyo. Kung iyan ang ikaliligaya ng Inang Reyna. Salamat, kamahalan. Salamat, Inang Reyna. Ipahayag ang utos ng Inang Reyna. Gawing Gifi si Murong One-er. At agad na pumasok sa palasyo. Si One-er natin. Salamat sa mga ninuno. Ang pamilya Murong natin. May gifi na. Binabati kita, ginang. Binabati kita. Maligayang bati. Ayan na nga. Si Murong One-er ay ayon pa rin. Sa orihinal na kwento, ginawang Guy hindi na magtatagal. Ang pag-angat ng pamilya Murong, malapit na. Pero sa pagkakataong ito, kung gaano kayo kataas umakyat, gagawin ko mas masakit ang pagbagsak ninyo. Narito na ang kamahalan. Ang amoy na yan. Siya kaya yan? Patawarin niyo po, kamahalan. Hindi ko po sinasadya. O manhin, hindi ko sinasadya. Ikaw, itaas mo ang iyong ulo. Ang kanyang hugis. Mas kamukha niya ang hinahanap ko. Kaysa kay Murong One-er. Patawarin niyo po, kamahalan. Petty boses, magkapareho. Li Dezhong, Po. dalhin siya. Sa korteng parusa po ba? Oo. Xiao Jin, nahuli ka na. Inang Reyna, ang huling nakabangga sa kamahalan. Pinutol ang mga kamay at paa. Bilisan mo at ipakiusap mo ang iyong manugang. Hindi na kailangan. Ang manugang kong yan ay pasaway at padalos-dalos. Dapat lang siyang turuan ng leksyon. Ano ba ang pagputol ng kamay at paa? Mas mabuti kung patayin na siya ng kamahalan. Para hindi ko na kailangang kumbinsihin si Jing-er. Nahiwalayan siya at magpakasal sa iba. Ina, Jing-er, ngayon ang iyong kapatid. Sa wakas, nakamit ko na ang aking pangarap. bakit ikaw lang mag-isa? Nasaan si Miao Miao? Prince Cheng, bilisan mo at iligtas ang iyong prinsesa. Kagagaling lang niya sa pagbangga sa kamahalan at dinala siya ng kamahalan. Ano? Suriin ang kanyang katawan. Kamahalan, huwag po kayong magalit. Ito ang una kong beses sa palasyo. Sobrang kinakabahan ako. Hindi ko sinasadyang masprayin ang aking paa. Kaya, hindi ko sinasadyang nabangga kayo. Kuya Musikero, patawarin niyo po ako. Ako po si Xiaoli, isang manggagamot na babae. Hindi ko sinasadyang galitin ang asawang tagapagman ng prinsipe. Kaya tumakas ako. Dahil doon, hindi ko sinasadyang napasok ang inyong bakuran. Pati ang tono ng pagmamakaawa ay parehong-pareho. Umalis ka. Pinapainom mo ako ng gamot. Hindi ba't iyan ang gusto mo? Hindi po. Sabihin mo. Ang tatlong salitang hindi po. Ako. Hindi po.
Siya yan. Kamahalan, ano po ang gagawin nyo? Ako mismo. Ang susuri sa iyong katawan. Narito ang inang Reyna. Pagbati sa inang Reyna, Nasa loob ba ang Prinsesa Cheng? Prinsesa Kang. Kanina sa hardin ng palasyo, ang babaeng nakasagupa ng kamahalan. Siya ang Prinsesa Kang. Ako po si manggagamot na babae, Xiao Li. Hindi ko sinasadyang galitin ang asawang tagapagmanang prinsipe. Kaya tumakas ako. Ikaw ang asawa ni Murong Jing. Opo, kamahalan. Pakawalan niyo po ako, kamahalan. Sabihin mo, kilala mo ba ang isang manggagamot na babae na nagngangalang Xiaoli? Hindi ko siya kilala. Kung hindi mo kilala, bakit ka balisa? Dahil po sa inyong maringgan na presensya, kamahalan. Normal lang po na ako'y mabahala. Mabulaklak ang dila. Hinahanap mo siya sa buong palasyo, tapos sasabihin mong hindi mo kilala? Kung sawa ka na sa buhay, hindi ako magdadalawang isip na tapusin mo. Kamahalan, bitawan. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Akiusap, bitawan mo ako. Bakit ang kanyang luha ay nagpapaalala sa akin kay Xiaoli? Hindi po ako maglalakas loob na lokohin kayo, kamahalan. Wala po akong manggagamot na babae sa tabi ko. Kamahalan, maaari. Maaari kang magpadalang tao para imbestigahan. Xiao Jin. Sa sandaling personal mong matuklasan na ako si Xiao Li. Hindi mo ako paghinalaan. Sadyang lumapit sa'yo. Totoo ba o hindi? Siyempre, alamin ko ang totoo. Kung mayroon kang kahit isang kasinungalingan, ipapahiwa kita at ipapakain sa aso. Li Deshong. Papasukin mo ang inang Reyna. Inang Reyna, pasok ko. Ali, ayos ka lang ba? Ali, Kamahalan, huwag po kayong magalit. Ang aking asawa ay bagong dating sa palasyo at naglakas loob na magulo ang mahal na presensya. Aking kapabayaan sa pagtuturo. Handa akong tanggapin ang parusa. Kamahalan, si Sumiao-miao ang sadyang pabaya sa kanyang mga kilos. Walang kinalaman sa aking kapatid. Nga po, kamahalan. Ang aking manugang na babae ay nasanay sa labis na pagpapalayaw. Kaya niya nagawa ang malaking pagkakamaling ito. Walang kinalaman ang aking anak. Kung ipapataw ninyo ang parusa, kamahalan, akiusap sa kanya lamang. Anak ko, gayon ang masayang araw ng pagkatalaga. Ang gifi. Sa tingin ko, kalimutan na lang natin to. Ali, humingi ka na ng tawad sa kamahalan. Ali. Ano ang tawag mo sa kanya? Xiao Jin. Sinasadya kong iniiwan ang pangalan ko. Para sa'yo. Sa wakas, nagamit na. Isa-isa kayong lumapit at sabihin niyo sa kamahalan ang mga salitang ito. Ako si Xiao Li, ang manggagamot na babae. Siguradong nagkamali ang kamahalan. Kamahalan, ang asawa ko ang palayaw niya Yali. Hindi siya ang manggagamot na babae na hinahanap niyo. Tama nga, masyado lang akong nag-isip. Magkatunog lang ang mga pangalan. Anak ko, ano itong Ali, Xiao Li na yan? Hindi ko maintindihan, inang Reyna. Wala yon. Dahil nakikiusap ang inang Reyna. Ang mga tao mula sa palasyo ni Prinsip Cheng, kayo na ang bahalang. Magdala sa kanila at magturo. Sinabi na ng kamahalan na okay lang. Hindi pa rin kayo tatayo. Umuwi na kayo kasama ang mga tao nyo. Salamat kamahalan. Salamat inang Reyna. Mahal ko, takot na takot ako. Huwag kang matakot, nandito ako. Arte. Hay nako, lalaking ito. Ngayon magpanggap ka pa. Mamaya tingnan natin kung makapagtimpi ka pa. Mag-ingat. Ayos ka lang ba? Sa pag-alalay mo,
Ayos lang ako. Kakaiba. Siya at si Princep Cheng. Bakit pakiramdam ko ay nakakainis? Ina, ang mangkukulam na ito, napakawalang hiya sa harap ng kamahalan. Umuwi ka, at tiyaking didisiplinahin mo siya. Huwag kang mag-alala. Tara na, umuwi na tayo. Sandali. Sandali. Murong Jing. Nitong mga nakaraang araw ay madalas ang digmaan sa Timog Kanluran. Mabilis kang pumunta sa Ministry ng Digmaan at pag-usapan ang isang estratehiya sa kanila. Ibigay mo sa akin. Ang iyong lingkod ay sumusunod sa iyong utos. Ana, ngayong napili na si Juan Er bilang consort imperial, hayaang siya'y agad na magkaroon ng supling para sa royal family upang magpatuloy ang lahi, hindi ba? Tama ang sinabi ng Inang Reyna. Ipataw ang aking utos. Ang konsorte imperial. Ngayon ang gabing siya ay magsisilbi. Maraming salamat, kamahalan. Salamat, Inang Reyna. Mahal na ginaw. Ang manipis na sutla na ito ay ipinasok ng dating prinsesa dito sa palasyo at hinaluan pa itong pinakamahalagang pabango mula sa kanluran. Isusot mo yan. At sigurado akong hindi kalilingunin ng kamahalan. Zhao mama, sa tingin mo ba? Magugustuhan ako ng kamahalan. Kamahalan, napakaganda ninyo. Kung hindi kayo magugustuhan ng kamahalan, bakit kayo gagawing konsorte imperial? Ang emperador ay dumating. Kamahalan. Sino ang nagsabi sa iyo na umakyat sa kama ng emperador? Umalis ka diyan. Kamahalan, patawad to. Narumihan na. May tao ba diyan? Ang kama ng kamahalan ay nadungisan. Palitan ng malinis. Dalian nyo. Ang burda sa sachet na ito ay kakaiba at maganda. Ikaw ba talaga ang gumawa nito? Opo, kamahalan. Ako po ang gumawa ng sachet na ito. Kahit ang mga damo sa loob, ako mismo ang pumili para lamang may alay sa kamahalan. Konsorte Imperial, napakasigasig mo. Dapat kang gantimpalaan ko. May tao ba diyan? Kaladkarin ang Konsorte Imperial. Putulin ang kanyang mga kamay at paa. Kamahalan, bakit to? Ano po bang pagkakamali ko? Ang sachet na ito ay may lason na unti-unting pumapatay. Damong nakakasira ng puso. Dahil ikaw mismo ang naglagay nito. Kung gayon, pagpatay sa emperador yan. Kamahalan, nagkamali po ako. Kamahalan, niloko ko po kayo. Hindi po sa akin ang sachet na ito. Si Sumiao Miao, ang bruhang yon, ipinilit niya lang po sa akin. Kasalanan niya po lahat. Sumiao-miao. Ang Prinsesa Cheng na si Sumiao-miao ang sinasabi mo. Opo, siya po. Ang babaeng yon. Inggit po siya sa akin. Kasalanan niya po lahat. Kamahalan. Ina, ano po bang kasalanan ko? Bakit niyo po ako ginaganito? Nagdulot ka ng gulo sa palasyo sa harap ng emperador. Halos madamay ang buong palasyo ni Prinsip Cheng dahil sa'yo. Ngayon, may lakas ka pa ng loob magtanong sa akin. Ano ang ginawa mo? Mga guwardiya, parusahan siya. Parusahan. Ang nangyari sa palasyo ay aksidente lang. Bukod pa rito, sinabi ng emperador na hindi na niya ito ipagpapatuloy. Kailan sinabi ng emperador na hindi na niya ipagpapatuloy? Ang malinaw na sinabi ng emperador ay, dalhin ka pabalik sa palasyo at parusahan ng husto. Dahil nakikiusap ang Inang Reyna, ang mga tao ng palasyo ni Prinsip Cheng ay sila na mismo ang magdidisiplina. Kayong dalawa, paluin niyo siya. Paluin ng hasto. Inang, hindi po yan ang ibig sabihin ng kamahalan. Hindi niyo po pwedeng baluktutin ang kalooban, emperador. Sino ka sa akala mo? Nagtuturo ka pa sa akin. Ang kamahalan ang nag-utos sa akin na disiplinahin ka. Kahit patayin pa kita rito, hindi na kasalanan. Pagsusantukin niyo.
Inang, ang dinadala ko po sa sinapupunan ko ay dugo ng pamilya Murong. Kung patuloy niyo po akong pahihirapan. Kapag nalaman po ang aking mahal, hindi niya po kayo palampasin. Ikaw na hamak na alipin. Ang pagpapabuntis sa'yo noon ay para lang kay Jing-er na maipagpatuloy ang kanyang titulo. Ngayon ay hawak na ni Jing-er ang kapangyarihan at tinatanggap ang lahat ng biyaya. Maami pang gustong magkaanak para sa kanya. Ahe prinsesa, bagay sa kanya. CJ, saktan niyo ang bata sa tiyan niya at patayin niyo rin siya. Ito ang anak ng prinsipe. Tingnan natin kung sino ang maangahas na galawin siya. Mga walang kwentang bagay. Ako na nga. Grand Madam, huminahon po kayo. Ang nasa tiyan ng babaeng ito ay dugo ng prinsip. Kung mamatay ito dahil sa atin, tiyak na magagalit ang prinsip. Tama po kayo, Grand Madam. Ang lamig-lamig ngayong gabi. Paluhurin na lang natin siya rito buong gabi. Mamamatay siya sa ginaw. 2 buhay pa ang mawawala. Kapag sinisi tayo ng prinsip, wala na tayong pakialam. May punto ka. Dito ka lang bantayan mo. Walang sinuman ang pwedeng kumasok. Xiao Jin, base sa oras, dapat nabunyag na sa'yo ang pinagmulang bulsa mula sa tangang si Murong Waner. Hinihintay kita. Mga ninuno, sana'y nasa itaas kayo. Ang nagkasalang manugang, si Sumiao Miao, ay hindi dapat naakit sa kamahalan. Ang kasalukuyang kalamidad na ito ay kasalanan ni Miao Miao. Pero hindi ko inasahan na ang kasalukuyang emperador ay isang taong hindi tumutupad sa salita. Ang babaeng ito ang lakas ng loob. Naglakas loob na magsalita laban sa akin sa likod. Pinalaya na ako ang kamahalan sa palasyo. Dapat ay pinalaya na ako sa palasyo. Ngunit lihim niyang ipinag-utos kay Inang Reyna. Napahirapan ako. Napakawalang hiya. Kailan ko ipinapahirapan siya? Nagkamali ako. Hindi dapat na inakala ko na siya pa rin ang dati kong manunugtog ng king. Kamahalan, ang mga sugat na ito ay gawa ng pamalo. Mga galos lang yan. Kung alagaan lang ng maayos, hindi magkakapila. Ratan, Ang kamahalan, pinatawad na ako sa palasyo. Pero palihim niyang pinahintulutan ng aking biyenan. Napahirapan ako. Napakababang tao. ang matandang Murong na yan, gusto na yatang mamatay. Naglakas loob siyang magpanggap na utos ng emperador. Ang asong yan, napakabigat ng kamay. Mga galos lang yan. Naglakas loob siyang siraan ako sa likod ko. Hindi ka naman nasaktan. Kaya madali lang sa'yong magsalita. Kung galos lang yan, bakit hindi pa rin siya nagigising? Ito, ang kulay ng balat ng ginang ay maputla, kamahalan. Senyales ng kakulangan sa dugo. Marahil ay may nakatagong sakit. Suriin mo agad ang pulso niya. Opo, Hindi. Hindi pa ako mahal malupit na emperador na yan. Kung malalaman niyang nagdadalang tao ako sa anak niya, papatay niya ako. Sino ka? Huwag mo akong hawakan. Kamahalan, bakit ka narito? Gising ka na. Kamahalan, hindi dapat nagdidikit ang lalaki at babae. Hanggang kailan ka pa magpapanggap? Sa harap ng kamahalan? Hindi po maintindihan ng asawa ng opisyal. Hindi maintindihan? Tatanungin kitang muli. Sino si Xiao Li? Hindi po alam ang asawa ng opisyal. Ayos lang. Kung ayaw mong umamin, ako mismo ang titingin. Kamahalan, may asawa na po ako. Siya po ay inyong opisyal. Hindi niyo po ito magagawa. Asawa ng opisyal.
Ano ngayon? Sinumang babaeng magustuhan ko, maliban sa akin. Sinumang humipo ay mamamatay. Ikaw nga, sumiyaw-miyaw. Nangahas ka pang sabihing hindi mo ako niloko. Sinabi ko na, kung magsinungaling ka kahit kaunti, hihiwain kita at ipapakain sa aso. Hindi po nagsisinungaling ang asawa ng opisyal. Hindi ko po talaga alam ang sinasabi ng kamahalan. Kamahalan, pakiusap, igalang niyo po ang sarili niyo. Igalang ang sarili. Sumiyaw-miyaw. Hindi. Xiao Li pala. Noong nagpanggap kang manggagamot na babae at umakyat sa aking kama at tinakit ako, hindi mo naman sinabi ang salitang igalang ang sarili. Kalokohan, pero ikaw ang nauna noon, kamahalan. Nahuli kita, Xiao Li. Kaya pala, gusto mo pala ng ganito. Ako ang Prinsesa Cheng. Pakiusap. Mula ngayon, kapag binanggit mo pa ulit na Prinsesa Cheng ka, hahalikan kita. Basta manatili ka lang. Sa tabi ko, hindi kita pababayaan. Sumiyaw-miyaw. Kamahalan, patayin mo na lang ako. Sa tingin mo ba hindi kita kayang patayin? Masakit. Bakit ka lumalayo? Hindi ko naman sinabing papatayin kita ngayon. Ang lupit mo kanina. Nasaktan mo ako. Ito ba ang gawa ng matandang iyon sa palasyo ni Prinsip Cheng? Kamahalan, biyanan ko siya. Hindi mo pwede. Ano ang tawag mo sa kanya? Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Biyanan. Matandang iyon. Ilang beses kanyang sinaktan? Hindi siya ang gumawa niyan. Ganyan ang trato sa iyo ng palasyo ni Prinsip Cheng. Pero ipinagtatanggol mo pa rin sila? 5 sugat, 5 sampal. Ako ang babawi ng 100 beses para sa'yo. Li Deshong. Narito po, kamahalan. Ipasa ang aking utos. Ang matandang ginang ng palasyo ni Prinsip Cheng ay mayabang at mapang-api at walang kakayahang magturo sa kanyang anak. Sampalin siya ng 500 beses para magsilbing babala. Masusunod, kamahalan. Yunach, sandali. Ngayong gabi, wala kang pupuntahan. Dito ka lang sa tabi ko. Narito ang utos ng Emperador. Si Eunuch ay dumating sa hating gabi. Siguradong nagtagumpay ang konsorte imperial sa paglilingkod sa kamahalan. Inapunta siya ng kamahalan ngayong gabi para magbigay ng gantimpala, tama ba? May utos nga ang kamahalan. Matandang ginang, tanggapin mo ang utos. Sa ngalan ng langit, ang utos ng Emperador ay nagsasad. Ang matandang ginang palasyo ni Prinsipe Keng ay mayabang at mapang-api at walang kakayahang magturo sa kanyang anak. Sampalin siya ng 500 beses para magsilbing babala. Eunuch Lee, nagamali ka siguro. Paano naman ang kamahalan? Sasampalin ako? Eunuch Lee. Nagkamali po ako, Eunuch Lee. Tulong. Tulong. Narinig nyo ba? Ang konsorte imperial ay naglingkod sa kamahalan kagabi. Ipinadala ng emperador. Ibinalik ng buo. Kumalat na ang balitang ito sa palasyo. Ano ba ang alam mo?
Hindi kailanman lumalapit ang kamahalan sa mga babae. Ngayong ginawa na niyang Gifei ang ginang. Tiyak na mahal niya ang ginang. Ang pagsisilbi sa kanya ay mangyayari rin sa lalong madaling panahon. Mga tao, kaladkarin ninyo ang dalawang ito. Ang mga aliping ito na nagakalat ng tsismis. Atayin. Ginang, patawarin po ninyo kami. Kung sinuman ang maglakas loob na magsalita, ang masama tungkol sa akin sa likod ko, ang dalawang aliping ito, ang magiging kapalaran ninyo. Ginaw, masamang balita. Sinaktan mo mga taong kamahalan ang matandang prinsesa. Ano? Ipinadalang kamahalan sa Eunuchli para sampalin siya. 500 beses siyang sinampal. Ginaw, ano po ba ang nangyayari? Sa lahat ng ito? Ang sachet na ito ay naglalaman ng mabagal na lason. Ang damong pampasakit ng puso. Dahil ikaw mismo ang naglagay nito. Iyon ay pagpatay sa emperador. Ang babaeng si Sumia Umiao ang may kagagawan nito. Dahil sa sachet, kaya pinagalitan ng kamahalan si Ina. Tiyak na si Sumia Umiao iyon. Pinapasabi po ang matandang ginang sa inyo. Huwag po ninyong hayaang mawala. Ang paboring emperador. Hindi pwede. Kailangan kong magmakaawa sa inang reyna. Mahal na prinsesa. Mahal na prinsesa. Xiaojin, alam mong asawa ako ng isang opisyal, pero pinatulog mo ako sa palasyo. Alaga nga namang gusto ng mga lalaki ang kinukuha na. Pero sayang, hindi pa ito sapa. Ang gusto ko ay ikaw. Unti-unting ibigay ang puso mo. Gusto kong hindi ka makawala sa akin. Ganoon ba ako kagwapo? Kamahalan, kailan po kayo nagising? Noong pasimple mo akong tinitignan. At lubos kang nahumaling. Kamahalan, nagkakamali po kayo. Hindi po ako pasimpleng tumitingin. Kamahalan, Kagabi, inintindi ko ang sugat mo. Kaya hindi kita ginalaw. Pero ngayon, isang gabi kang nagpagaling. Dapat ay magaling ka na. Inang reyna, kailangan niyo po akong tulungan. Ang pabango po na yon, sa pilitan po yung ibinigay sa akin ng hipag ko. Hindi ko po kalaga alam kung anong gamot ang laman yon. Nagkamali po siguro ang kamahalan. Maliit na bagay lang yan. Kilala ko ang anak ko. Dahil itinalaga ka na niya, bilang consort imperial, hindi ka niya pahihirapan. Hintayin ninyo, tatanungin ko siya. Inang Reyna, Consorte Imperial. Nasaan ang emperador? Ito. Hindi pa po gumigising ang kamahalan. Nakapagtataka ito. Sa ganitong oras, dapat ay, abala na ang emperador sa pamamahala. Bakit hindi pa siya gising ngayon? kamahalan, baka wala ninyo ako. Ayoko. Inang reyna, ang kamahalan ay laging natutulog mag-isa. Sa tunog na iyan, siguradong mayroong walang hiyang alipin na umaakit sa kamahalan. Umalis dyan. Inang Reyna, kayo. Kamahalan. Baka wala ninyo ako. Hindi pwede yan. Hindi pwedeng pumasok. Hindi pwedeng pumasok. Kamahalan. Kung ayaw mong mahuli, yakapin mo ako ng mahigpit. Hindi pwede yan. Hindi pwedeng pumasok. Kamahalan. Kayo, ano ang ginagawa ninyo? Inang reyna, ahapon lang po kinuunahan ako ng kamahalan bilang konsorte imperial. Ngayon, may mang-aakit sa kamahalan. Kailangan nyo akong ipagtanggol. Kamahalan, napakawalang hiya mo. Aling palasyo galing ang aliping ito? Hindi pa ba siya alis? Inang Reyna, kasama ang konsorte imperial, pumasok sa silid-tulugan ko ng maaga. Para ba ito sa pagtatanong? Nag-aalala lang ako sa iyo. Agabi, pinili mo ang konsorte imperial. Pero pinatulog mo ang aliping babae sa iyong silid-tulugan. Kung kumalat ito, Sino ang nagsabing aliping babae siya? Kamahalan, huwag. Siya ang bagong itinalagang Sujieyu. Ano? Sujiyu. Kamahalan, karapat dapat ba siya? Kamahalan, ang konsorte imperial ay napakasama. Natatakot ako. Huwag kang matakot.
Bakit ka napakaduwag? Ano ang kinatatakutan mo kung nandito ako? Ang malanding ito, gusto kong makita kung ano ang hitsura mo. Walang galang. Sa harap ko, gusto mo bang mamatay? Kamahalan, patawarin niyo ako. Si Wan-er ay nagmamadali lang kaya siya nagkaganoon. Ang gulo nito. Mukhang ako at ang konsorte Imperial, lahat ay nagkamali. Ito pala ang bagong Jiyu. Emperor, ikaw talaga. Bakit hindi mo man lang ipinaalam sa inang Rina? Ang aking Jiyu ay aksidenteng nasugatan kahapon. Kapag maayos na ang kanyang katawan, ako mismo ang magdadala sa kanya upang batiin ang inang Reyna. Safe. Basta handa kang magkaroon ng tagapagmana. Panatag na ang loob ng inang Rina. Inang Reyna, Inang Reyna. Wan-er, bilang isang consort imperial, dapat ay malawak ang iyong pag-iisip. Emperor, dahil isang pagkakaintindihan lang ito. Para sa kapakanan ng inang Rina, huwag mo nang parusahan ang konsorte imperial. Ihatid ang inang Reyna pabalik sa kanyang palasyo. Inang Reyna. Pero, sino kaya ang babaeng ito? Ang kamahalan ay personal na. Ginamot ang sugat niya. Hindi ko hahayaang manatili ang babaeng ito sa palasyo. Murong Wan-er, hindi mo siguro naisip na ang Sujiyu na kinainggitan mo ay ang sumiyaw-miyaw na palagi mong minamaliit. Nagsisimula pa lang ang lahat. Bakit? May galit ka ba? Sa konsorte Imperial. Kamahalan, mataas ang posisyon ng konsorte Imperial. Kahit noon sa palasyo, lagi niya akong pinahihirapan. Paano ko naman siya mapapantayan? Sage na. Magmakaawa ka sa akin. Ako ang maghihiganti para sa'yo. Hindi na po kailangan. Pakiusap, kamahalan, pakawalan niyo na po ako. Masyado na akong matagal dito sa palasyo. Baka nag-aalala na ang mahal ko. Ikaw ang Sujiyu na personal kong itinalaga. Sa harap ko pa, binabanggit mo pa rin si Murong Jing. Akala mo ba patay na ako? Kung hindi ko babanggitin si Murong Jing, paano ka naman magsiselos? May tao ba dyan? Ayusin ang side palace. Para tirahan ni Sujiyu. Hindi. Hindi ako titira dyan. Ako po ang prinsesa ng Prinsip Cheng. Ano ako magiging Sujiyu niyo ulit? Ang ginagawa niyo po, kamahalan, ay para ipahiya ako. Sa buong mundo, hindi ba? Kamahalan, sa ganitong paraan, mas mabuti pang patayin niyo na lang ako. Hindi ko kayang patayin ka. Kung nag-alala ka sa reputasyon mo, hihintayin kita ng ilang araw. Bumalik ka at makipaghiwalay kay Murong Jing. Ano? Makipaghiwalay? Ginang, ayos lang po ba kayo? Jing, Ina, ang mukha ninyo. Ano ba talagang nangyari? kasalanan lahat ng bruhang sumiyaw-miyaw na yan. Dahil sa kanya, ibinunton sa akin ng kamahalan ang galit niya. Paano naman nadamay si Ali? Wala naman siyang ginagawang masama. Wala siyang ginagawang masama. Ang lason na pabango na ibinigay niya kay Wan-er, halos ikamatay ng kamahalan. Kung alam ko lang, agabi sana hindi ko lang siya pinagpaluhod sa Ancestral Hall. Dapat pinatay ko na siya. Ano? Ina, buntis si Ali. Paano ninyo siya nagawang ganyanin? Ano ngayon kung buntis siya? Kung makunan siya dahil sa pagluhod, iyon ang kapalaran niya. Sa tingin ko, lumalabo na ang isip ninyo. Kung may mangyaring masama, sa bata sa tiyan niya, saan ako hahanap ng isa pa? Kung mawala ang bata, pwede namang gumawa ulit. Makinig ka sa akin, anak. Hiwalayan na natin siya at magpakasal pa sa isang prinsesa na may dugong bughaw. Para magkaroon tayo ng dugong imperial. Ang ating palasyo, pero umangat na ang kanyang posisyon. Kalokohan. Ina, mula ngayon, kung maglakas loob ka pang saktan, ang anak ni Ailey, huwag kang magtaka kung maging walang awa ako. Mukhang binulag ka ng babaeng yan. Ano ang ipinainom niya sa'yo? Hindi mo na ba mahal ang sarili mong ina? Nasaan ang prinsesa? Saan siya nagpunta? Prinsip,
Buong gabi po akong nagbantay dito. Prinsesa, paano nawala ang prinsesa? Kung may mangyaring masama sa prinsesa, kukunin ko ang buhay mo. Maawa po kayo, Prinsip. Maawa po kayo. Mahal ko. Ailey, kumusta ka? Halika. Ayos ka lang ba, Ailey? Ako. Bibigyan kita ng 3 araw. Makipaghiwalay ka kay Prinsip Cheng. Pagkatapos ng 3 araw, tanggapin man o hindi ni Prinsip Cheng, ako mismo ang susundo sa iyo pabalik sa palasyo. Mahal ko. May sasabihin ako sa'yo. Sabihin mo muna sa akin. Kumusta ang bata? Ang pagbubuntis na ito, hindi dapat mawala. Kung mala ang batang ito, saan ka pa makakahanap? Ang taong buong pusong gagawin. Ang lahat para magkaanak? Huwag kang mag-alala. Walang nangyari sa bata. Nasa kalagitnaan na ng gabi nang lumuhod ako kahapon. Natakot ako na baka hindi kayanin ng tiyan ko. Kaya kailangan kong sumuway sa biyanan ko. Mahal ko kung paano ako tinatratong iba. Wala akong pakialam. Umaasa lang ako na maipanganak ko ng maayos ang batang ito. At hindi na muling pagdudahan ng aking mahal. Pinilit ko siyang magkaanak sa iba. Palaging malupit ang ina sa kanya. Ngunit ang nasa isip niya lang ay ang aking dignidad. Su Miao Miao, paano nagkaroon ng tulad mo? Nahangal na babae sa mundo? Ali. Naawa ako sa iyo. Nasugatan ka. Sobrang-sobra na ang ginawa ng ina. Hindi. Walang kinalaman sa biyanan. Ako lang ang hindi nag-ingat. Hindi mo na kailangan pang pagtakpan siya. Mahal ko, ibaba mo na ako. Paano kung makita tayo ng biyanan? Ako ang may-ari ng palasyong ito. Tingnan ko lang kung sino ang mangangahas magsalita. Huwag kang mag-alala, kasama mo ako. Mula ngayon, hindi ko nahahayaan na may mang-api sa'yo. Ngataw, kaladkarin niyo ang jigong aliping yan at paluin hanggang mamatay. Prinsip, hindi po ako ang pumalo. Ang inang reyna po ang pumalo. Inosente po ako. Huwag kang matakot, tara na. Xiao Jin. Alam kong mahal na mahal ako ni Murong Jing. Ano kaya ang magiging reaksyon mo? Kamahalan, naibalik na po ng inyong lingkod. Ang ginang sa palasyo ni Prince Cheng. Magulo po ang palasyo kagabi, kaya walang nakapansin sa pag-alis ng ginang. Sige, bumaba ka na. Masusunod. Teka. Si Murong Jing? Siya, wala ba siyang napansing kakaiba? Kamahalan, nag-alala po si Murong Jing nang malaman niyang pinarusahan ang ginang. Siya mismo ang nagbuhat sa ginang pabalik sa silid. Wala po siyang napansing kakaiba. Binuhat niya pabalik sa silid. Ang babae ko, naglakas loob siyang hawakan? Ang babae ko, naglakas loob siyang hawakan? Ito. Bakit? Ako, mali ba ang sinabi ko? Napakatalino ng kamahalan. Ipahayag ang aking utos. Ngayong gabi, magpapahanda ako ng piging sa palasyo. Ipatawag si Prinsip Cheng at ang prinsesa sa palasyo. Masusunod, kamahalan. Bakit ka nasaktan? Nag-aalala si mahal ko kay Miao Miao. Hindi po ako nasasaktan, mahal ko. Su Miao Miao. Bakit mo ako mahal ng ganito? Huwag kang magbubuhat na mabigat sa mga susunod na araw. Huwag ka nang magpagod. Gagaling ka rin pagkatapos ng ilang araw. Prinsip. Utos ng kamahalan. Ngayong gabi, may piging sa palasyo. Dapat dumalo ang prinsip at ang prinsesa. Agad-agad. Hindi ba kahapon lang ang piging ng mga bulaklak? Bakit may piging na naman? Sabi ng kamahalan, magpapahanda siya ng piging para sa bagong itinalagang si Ji Yusu. Para sa kanyang seremonya ng pagtatalaga, lahat ng opisyal na may ranggong ika-4 at mas mataas, kasama ang kanilang mga asawa, ay dapat dumalo. Paano nangyari yan? Kailan nagtalaga ang kamahalan? Ng bagong Jiyu? Bakit? Hindi ako binigyan ng emperador ng piging para sa aking pagtatalaga. Pero binigyan niya ang babaeng yan
Si Jiyusu. Sino ba ang babaeng yan? Paano siya naglakas loob na lampasan ako? Mahal na konsorte, narinig ko po. Nakahapon sa piging ng mga bulaklak, ang emperador. Hinahanap ang manggagamot na si Uyauli. Siya si Jiyusu. Isang hamak na manggagamot na babae lang. Paano siya makakapantay sa akin? Tama po kayo. Ang mga hamak na tao sa loob ng palasyong ito ay parang bulaklak na ito. Gaano man kaganda ang pamumukadkad, darating din ang araw na malalanta. Lalo na po kayo, kamahalan. May Prinsipe Keng pa kayong kakampi. Tama ka. Tama ang sinabi mo. Si Prinsesa Aning, matagal nang may gusto sa aking kapatid. Kung si Prinsesa Aning ay magiging hipag ko, huwag nang banggitin si Jiyusu. Kahit pa maging reyna, makukuha ko pa rin ang gusto ko. Napakatalino ninyo, kamahalan. Pumunta ka ngayon sa labas ng palasyo. Sundan mo ang aking kapatid papasok. Pagkapasok niya, dalhin mo siya agad sa prinsesa. Kamahalan, naroon po ang Prinsesang Keng. Baka hindi po ito maging maginhawa. Gusto kong gamitin ang prinsesa para mawala ang babaeng si Sumiao Miao. Hayaan siyang makapasok sa palasyo. Pero hindi na makakalabas ng buhay. Prinsep Cheng. Pinapapunta po kayong konsorte imperial sa Imperial Garden para mag-usap. Prinsesa Sandali. Sabi raw po ni Gefe, ang sulat kamay niyo po ay napakaganda. Pinapunta niya kayo para kopyahin ang mga banal na kasulatan para sa inang reyna. Pero may suga pa po ako sa braso. Ali, bihira lang ang pagkakataong to. Pagtisan mo na lang. Pinaghihilom pa ko kanina. Tapos ngayon para sa pwesto. Pagtiisan ko na lang. Akihatid na po ako. Paglingkuran mo maayos ang Prinsesa Keng. Ang banal na kasulatang to, minamadali ni Gaifi. Bilisan mo ang pagkopya. Hindi ka pwedeng dumalo sa piging hanggat hindi mo yan tapos. Murong Waner, hindi lang simpleng pagkopya ng kasulatan ang gusto niya sakin sa oras na to. Hindi yan ganon kasimple. Ang bagal-bagal mo. Hindi ito ang palasyo ng Prinsip Cheng mo. Huwag kang umasta na prinsesa rito. Bilisan mo at magsulat ka na. Tama na. Sige na ate, patawarin niyo na ako. Susulatan ko na lang yan. Wala rito ang Prinsip Cheng. Kanino mo ba ipinapakita ang kaartehan mo? Kakaiba. Kamahalan. Pagbati, kamahalan. Pinapunta kita sa palasyo para hirangin ka bilang Sujieyu. Hindi para magtago ka rito, na inaapi. Mga gwardiya. Dalhin ang dalawang ito na nangahas na kalabanin, si Sujiyu, at paluin hanggang mamatay. Masusunod. Kamahalan, patawad. Hindi po namin alam na ang asawa ni Prinsip Cheng ay si Sujiyu. Patawad po, kamahalan. Umiiyak na parang gawa sa tubig. Ang arte mo. Maarte ako. Problema ko yon. Huwag mo nang alahanin, kamahalan. Nagagalit ka na sa dalawang salita lang? Kanina sa dalawang yon, bakit hindi ka ganyan katapang? Mahigpit na ipinagbilin ng doktor na dapat mong lagyan ng gamot ang sugat mo sa tamang oras para hindi magpeklat. Ang panyo ni Murong Jing? Nasaan ang panyo ko? Itinapon mo? Sumiyaw-miyaw, hindi ko pa ba nasasabi sa'yo? Ang mga gamit ng kamahalan, hindi ko po magamit. Maingat ko po itong itinago. Maingat ko itong itinago. Mali ang akala ko sa kanya. Ang ibinibigay ko sa'yo ay para gamitin mo. Sa susunod, huwag mo nang itago, mga pag-ari ng ibang lalaki.
Nasaktan ba kita? Ayos lang po, kamahalan. Hindi po ako naangahas magreklamo ng sakit. Sumiyaw-miyaw. Patawad. Ang brutal na diktador na yan ay magsusori sa akin? Salamat, kamahalan. Umalis na po ako. Saan ka pupunta? Kamahalan, isa pa rin po akong Prinsesa Cheng. Prinsesa Cheng. Walang tao dito. Dito tayo mag-usap. Sino? Sino? Mahanahari, baka po tayo mahuli. Bakit mo ako dinala rito, prinsesa? May mahalaga ka bang sasabihin? Kuya Jing, matagal na kitang gusto. Pwede ka bang maging asawa ko? Ito. Siya ang paboritong anak na babaeng inang reyna. Si Prinsesa Aning. Sa libro, para maging emperatris, sinikap ni Murong Wan Er na pagkasunduin. Si Prinsesa Aning. At Murong Jing. Lumuhod ka diyan at manood ng mabuti. Ang prinsesa at ang aking anak, sila ang magkatugma sa langit. Saan ka ba makakalamang sa kanya? Ano pa ang mukha mo para makipag-agawan sa prinsesa? Tingnan mo ito, kapatid Jing. Kaya pala, pinapunta ako ni Murong Wan Er dito para sumulat ng scripture. Kaya pala para ipakita sa akin ito. Nakakalungkot nga lang. Nakita mo ba? Ang iyong asawa ay nasa labas. May iba na. Bakit? Nagselos ang Prinsesa Cheng. Kamahalan, baka marinig po kayo. Natatakot ka bang marinig kanila? Nakasama mo ako dito? O ayaw mong ipagpatuloy ko ang pagsasalita ng masama tungkol sa asawa mo? Prinsesa, magpakatino kayo. Ang inyong lingkod ay may asawa na. Asawa? Ano naman? Siya ay isang hamak na tao lang. Hiwalayan mo na lang siya. Kapatid Jing, kung papayag ka na maging kabiyak ko, sasabihin ko sa emperador na gawin kang Regent King. Regent King? Prinsesa, mag-ingat sa sinasabi. Kami ng aking asawa ay magkakilala na mula pagkabata. Kahit siya ay mahirap, siya ang mahal ng inyong lingkod. Hindi ko kayang, dahil sa kapangyarihan at posisyon, iwanan ang aking asawa. Minsan, nainggit ako kay Sumiyomiyaw. Mayroon siyang gaya mo, isang asawang tunay na nagmamahal. Ganyang kabuting lalaki. Ako, isang prinsesa. Pero walang swerteng magkaroon. Kabuting lalaki. Prinsesa, kung siya ay mabuting lalaki, paano niya magagawa ang para sa kapangyarihan? Pilitin ang asawa na gumamit ng ibang lalaki para magkaanak? Sa tingin mo rin ba? Siya ay mabuting lalaki. Mahal ko. Ang mahal ko ay napakabuti sa akin. Ngayon, gusto mo bang makita kung sino talaga ang mas mabuti sa'yo? Sino ang nagtatago sa loob? Ang lakas ng loob. Murong Wan Er, bakit ka nandito? Nakita ko lang ang isang alipin na nagtatago. Nakinig siya. Nakinig? Nandoon siya. Nandoon siya. Kamahalan, nakita nila ako. Kung ayaw mong makita kanila, manahimik ka lang.
Huwad, lumabas ka rito. Kamahalan. Kapatid, Walang galang. Aning. Ang lakas ng loob mo ay lalong lumalaki. Paano kayo naglakas loob na maglaban sa loob ng palasyo? Ginagambala ninyo ako at si Jiu Su. hindi ba si Sumiomiao ang nasa loob? Bakit siya si Jiyusu? Nakakainis. Ang mangkukulam na si Jiyu, Sunayan. Lihim niyang nilandi ang kamahalan. Kapatid na emperador, hindi sinasadya ni Aning, hindi alam ni Aning, na narito kayo at si Jiyusu. Bilang isang prinsesa, ikaw ay mayabang at pasaway. Mga gwardiya, ibalik ang prinsesa sa kanyang palasyo. Ikulong siya para mag-isip-isip. Prinsesa, mangyaring bumalik na po kayo. Ang damit na ito. Bakit perhong-perho sa suit ni Meow Meow ngayon? Sobrang hawig. Kamahalan, nakalabas ang palda ko. Takpan niyo ako agad. Prince Cheng, maganda ba ang aking Jiu Su? Dapat akong mamatay, aking kamahalan. Ibalik si Jiu Su sa kanyang palasyo. Kamahalan, kung alis ako ng ganito, may makakakita sa akin. Napakabata. Lahat kayo, yumuko. Kung sino man ang magtaas ng tingin, huhukayin ko ang kanyang mga mata. Hukayin ang kanyang mga mata. Murong One Air, gusto mo akong patayin sa pamamagitan ni Prinsesa Aning? Pero dahil nandyan si Xiao Jin, hindi ka magtatagumpay. Ang Sujiyu na yan. Ngayong gabi, itingnan ko palaga kung gaano kakamapang aki. Hindi ko akalain na ang kamahalan, sa unang beses na magdaos ng piging ng pagtatalaga, ay hindi pa sa Konsorte Imperial, kundi pa kay Sujiyu. Sino ba talaga itong si Sujiyu? Ano ba ang pinanggalingan niya? Nalagpasan niya pa ang konsorte imperial at nakakuha ng ganoong pagmamahal mula sa kamahalan. Sigurado ako. Napakaganda niya talaga. Kamahalan, magsisimula na ang piging. Sujiyu, kapatid, bakit hindi ka pa nagapakita? Baka naman sa Imperial Garden, pinagsisilbihan niya ang kamahalan at napagod. Kaya pinaghihintay niya tayo ng matagal. Si Sujiyu ay nakipagtalik sa kamahalan sa Imperial Garden? Grabe, ang tapang naman niya. Kung isa siyang masamang konsorte, hindi maganda yan. Ang pagbagsak ng nakaraang dinastiya ay babala. Bakit kayo nagmamadali? Hindi ba't nandito na siya? Ito ba si Sujiyu? Kaya pala ganoon na lang ang pagkahumaling ng kamahalan. Napakaganda niya talaga. Para siyang diwata mula sa langit. Sa kabisera, hindi pa ako nakakita ng ganoong kagandang babae. Kamahalan, Consort Imperial, naway maging ligtas at malusog kayo. Tumayo na kayo at maupo. Salamat, Kamahalan. Meow Meow, halika. Meow Meow. Bakit ka nahuli? At nagpalit ka pa ng damit. Mahal ko, habang nagsusulat ng sutra, hindi ko sinasadyang natalsikan ang tinta. Kaya pinasama ko ang yaya para magpalit ng damit. Ay, Prinsesa Cheng pala. Hindi ko akalain na ang Prinsesa Cheng. Ay napakaganda. Kasama si Prinsep Cheng. Talagang sila ay. Isang perpektong Peres. Maraming salamat, mahal ko. Li Deshong, Narito po. lagyan mo ako ng upuan sa tabi ni Prince Cheng. Gusto kong uminom kasama si Prince Cheng. Ako po ay natatakot, kamahalan. Nandito ang kapangyarihan ng kamahalan. Paano ako mangangahas umupo sa pangunahing upuan? Kamahalan, halika. Kamahalan, iniinom ko po ito para sa inyo. Kamahalan, hindi ba sinabi ninyo na darating si Jiyusu? Hindi ko siya nakita.
Nasaan siya? Kailan ko sinabi na darating ang aking Jiu? Ang aking Jiu ay nasugatan ang braso. Hindi siya dapat dumalo sa hapunan ngayong gabi. Ngunit, kahit hindi dumating ang aking Jiu ngayon, ang dapat ipagkaloob ay ipagkakaloob pa rin. Lumapit kayo, ibigay ang mga gantimpala. Si Sujiyu ay matuwid at mabait. Nasa pusong emperador. Ibinibigay ko sa kanya ang 7 bulaklak na hairpins, isang korona, isang dragon at phoenix na magkabilang puso na pendant, 10 perlas mula sa South Sea, 10 perlas na umilaw sa gabi, 1,000 tel ng ginto, at 100 rolyo ng ulap na seda. Ang mga gantimpalang ito. Paalang iyan sa isang konsorte imperial. Si Sujiyu ay talagang nasa puso ng kamahalan. Ang kamahalan ay pati ang pinakamahalaga niyang pendant ay ibinigay sa kanya. Kamahalan, ang mga gantimpala para kay Sujiyu ay narito na. Dadalhin ba ito sa kanyang palasyo o? Halika rito. Halika rito. Bakit tila si Kamahalan ay nakikipag-flirt kay Sumiao Miao? Mukha silang naglalandian. Hindi naman sila magkakilala. Kamahalan, ipinatawag niyo ba ako para sa isang utos? Ay, ang Kamahalan ay ang kapatid ko pala ang kinatawag. Kamahalan, patawarin niyo po ako sa pagiging prangka. Si Sujiyu ay isang ikatlong antas lamang na opisyal na babae. Sobrang bigay. Hindi ayon sa kaugalian. Bilang pinunong palasyo, dapat ay si Consorte Imperial ang unang bigyan ng parangal. Sa aking palasyo, bibigyan ko ng parangal ang kahit sinong gusto ko. Tinuturuan niyo ba akong gawin ang mga bagay? Hindi po kami nangangahas. Kamahalan, huwag kayong magalit. Lahat ay humahanga sa aking mga handog. Pero ikaw, tila ayaw mo ng aking mga handog. Ang bilis mong itago sa isip mo. Ganito ba ako kahamak? Ibalik ang lahat ng regalong ito sa palasyo ni Jiu Su. Masusunod. Napapagod ako. Balik kalasyo. Maaari na kayong umalis. Paalam, kamahalan. Miao Miao, tumayo ka na. Baka maapektuhan ang pagbubuntis mo. Ang panyo sa kamay ni Sumiao Miao. Si Jiu Su kaya siya. Jiu Su. Huminto ka. Sino ang tinatawag mong Jiu Su? Kuya, huwag kang padala sa panlilinlang niya. Tingnan mo siya, ang panyo sa braso. Bakit walang dragon emblem na borda dito? Ano po ang sinasabi niyo, Kamahalan? Paano ako magiging si Jiusu? Murong Waner. Sa tingin mo ba, madali kitang hahayaang makahanap ng butas? Gusto ko lang. Maghiwalay kayong magkapatid ni Murong Jing. One Air, ano itong ginugulo mo? Ako mismo ang nagbalot ng panyong yan. Sugatan na si Miao Miao. Binibintangan mo pa siya. Kailan ka pa naging ganito kasama? Kuya, Tama na. Magpakatino ka. Miao Miao, tara na. Murong Waner. Hindi na nagtitiwala sa'yo si Murong Jing. Kung wala na siya, tapos na ang magandang buhay mo. ang babaeng si Sumiao Miao. Napakalaks ng loob na hamunin ako. Tigilan mo yan. Kamahalan, may masamang balita. Ang dalawang katulong na ipinadala para parusahan si Sumiao Miao. Namatay sa pagpalong hari. Sabi nila, nilight nila si Jiu Su. Paano naman nasangkot si Jiu Su dito? Baka si Sumiao Miao kumampi kay Jiu Su. Ano na ngayon? Kung magpapatuloy yan, ang Emperador at Prinsip ay baka pumanik sa kanila. Patay na ba ako sa paningin mo? Ang kamahalan at kuya ko ay akin. Hindi ba't nagapapansin lang sila sa harap nila? Matatalo ba ako sa kanila? Tapos na ang 3 araw. Bakit wala pa rin? Balita sa paghihiwalay ni Sumiao Miao. Kamahalan, ito po ang sabaw ng sungay ng USA na pinadala ng Konsorte Imperial. Huwag. Itapon. Kamahalan, ito po ang damit pantulog
Na personal na binordan ng konsorte imperial para sa inyo. Itapon. Masusunod. Kamahalan, ang konsorte imperial. Umalis ka. Kamahalan. Tapos na ang 3 araw. Maari nang makipaghiwalay si Jiyu Su kay Prinsipe Cheng. Kamahalan, hindi pa nakikipaghiwalay si Ji Yusu. Pinipilit siya ni Murong Jing. Ayaw niyang makipaghiwalay? Kamahalan, ang Prinsipe Cheng ay lubos na umiibig sa Jiyu. Nitong 2 araw, nag-imbita pa nga ng Quadruple Joy Trop para magtanghal sa palasyo ng Prinsipe para sa Jiyu. Sumiyaw miyaw. Ikaw na Jiyu ko. Maligaya ka pa ring nanonood ng dula sa palasyo ng Prinsipe. Kamahalan, masarap kumain at matulog si Ji Yusu, at maayos ang pagsasama nila ng Prinsipe Cheng. Araw-araw ay magkasama silang lumalabas at pumapasok. Karapat dapat akong mamatay. Patawarin niyo ako, kamahalan. Sumiyaw miyaw. Niloloko mo ba ako? Kamahalan, kamahalan. May sasabihin ako sa kamahalan. Ano yun? Ang inang Reyna ang nagpadala sa akin dito para magtanong. Kung pwede bang sumama sa akin sa palasyo ng Prinsipe Cheng para bumisita. Palasyo ng Prinsipe Cheng na naman? Ayoko. Umalis ka. Nalaman mo na ba, kahapon, ang kamahalan, bakit galit na galit? Dahil sa Jiyu Su. Tignan nyo. Ang kamahalan, yung mga mamahaling bagay, na ibinigay niya noon sa kanya. Lahat ay pinatapon. Sabi ko na nga ba, ang ganitong klaseng bruha, maaga o huli, kamumuhian din ng kamahalan, para hindi na ako mismo ang kumilos. Napakatalino ninyo, kamahalan. Pero kahit naalis na si Jiyu Su, may sumiaw-miaw pa rin sa palasyo ni Prinsipe Cheng. Balita ko nitong mga nakaraang araw. Sobrang paborito siyang prinsipe. Kung magpapatuloy ito, ang usapin ng prinsesa at ng prinsipe. Ay baka, ang babaeng yan na si Sumiao-miao, kayang-kaya ko siyang patayin. Parang paggatay lang ng langgam. Napakadali lang. Tapos na ang 3 araw. Sa ugaling diktador na si Xiao Jin, siguradong galit na galit siya. Dahil hindi pa ako nakikipaghiwalay kay Murong Jing, di ba? Sumiyaw miyaw. Hindi ko ba nasabi sa'yo? Patawad. Ako'y pagod na. Bumalik sa palasyo. Magsiuyan na kayo. Hindi sumiyaw-miyaw. Hindi ka pwedeng lumambot. Hindi dahil lang kay Xiao Jin, na nagsabing ilang matatamis na salita. Makakalimutan mo na ang sitwasyon mo. Kapag kailangan siyang gamitin, kailangan mo pa rin siyang gamitin. Binibigyan kita ng 3 araw para makipaghiwalay kay Prinsipe Cheng. Pagkatapos ng 3 araw, tanggapin man ni Prinsipe Cheng o hindi, ako mismo ang magdadala sa'yo pabalik sa palasyo. Xiao Jin, siguraduhin mong tutuparin mo yan. Prinsesa Cheng. Umuwi ang konsorte imperial para bumisita sa pamilya. Gusto niyang matikman ang gawa ninyo mismo. Ang Egg Treasures Linglong Soup. Si Jen na po. Ang dapat dumating nga. Lola, may sugat ako sa kamay. Sabi ng prinsipe, huwag daw akong magbabad sa tubig. Prinsesa, huwag na po kayong magpatumpik-tumpik pa. Naghihintay na po ang lahat. Sige na po. Dalhin ang prinsesa sa kusina.
Sumiyaw-miyaw. Huwag mong isipin na hahayaan kitang gawin yan, nang paulit-ulit. Mas mabuti pang kusa kang pumasok sa palasyo. Kung hindi, Ginoo, ang mga regalong ito, hindi ba't ipinatapon na ng kamahalan? Bakit nandito pa rin? Ipinatapon kaninang umaga, pero pinapulot ulit sa amin kanina. Tingnan mo ang kamay ko. Sa kakapulot ng mga bagay sa Lotus Pond, nagkasugat na ako. Mahirap talagang basahin ang isip ng kamahalan. Kung gayon, ang nangyari sa palasyo ni Prinsipe Cheng, hindi mo ba sasabihin sa kamahalan? anong nangyari? Nagsisisi na si Sumiyaw-miyaw. Hinihingi sa akin na ipasok siya sa palasyo. Hindi po ganon, kamahalan. Si Konsorte Imperial at Prinsesa Aning ay bumalik na sa palasyo ng prinsip. Ihanda ang karwahe papunta sa palasyo ni Prinsipe Cheng. Kamahalan, di ba po sabi nyo? Hindi kayo pupunta sa palasyo ng Prinsipe Sinong Cheng. makakaalam? Inay, itong mga pampalusog na ito ay galing kay prinsesa na kinuha niya sa inang reyna. Mahirap bilhin, inay, prinsesa, lagi niyang iniisip ang inyong kalusugan. Ang prinsesa ay tunay na may pusong bodhisattva. Ako, sa aking edad, kung balang araw ay makakasama ang prinsesa, bilang isang pamilya, utuparin ko na ang aking buhay. Inay, ang prinsesa ay may marangal na dugo. Huwag kang magsalita ng walang ingat. Prinsesa, Konsorte Imperial, hangad ko ang inyong kapayapaan. Ikaw si Prinsesa Cheng? Sa tingin ko, hindi naman pala gaanong espesyal. Sumiyaw-miyaw, gumaan na ba ang iyong paglilihi? Salamat sa iyong pag-alala, mahal ko. Marami na itong bumuti. Zhao Momo, ang hawak mo ba ay ang babaoling longtang? Opo, Consorte Imperial. Kusa pong ginawa ng prinsesa. Masarap itong sabaw, prinsesa. Hindi lang ako ang may gusto, pati rin po si kuya. Kung gusto ng Prinsipe Cheng, titikman ko rin. Sa libro, ang Prinsesa Aning ay nalason at nawalan ng malay matapos inumin ang sabaw na ito. Dahil dito, ang orihinal na may-ari ay nakulong at labis na pinahirapan. Kawalang hiyaan, nilason mo ang prinsesa. Sugurin ninyo siya. Prinsesa, huwag po. May lason ang sabaw na ito. Sumiyaw-miyaw, napakawalang hiya mo. Naglason kang prinsesa. Prinsesa, pakiusap, huminahon po kayo. Kung ako nga ang naglagay ng lason, bakit ko hahayaan na matapon ng mangkok? Pero ang sabaw na ito ay mismong ginawa ng prinsesa. Hindi po namin nahawakan. Maari po akong magpatuto. Tama ang sinabi ni Ete Zhao. Maaari din po akong magpatuto. Napakawalang hiya mong alipin. Nagsasalita ka ng kung ano-ano sa harap ng prinsesa. Umalis ka. Talaga, ang kwento sa libro ay hindi madaling baguhin. Jinger, kailan mo pa ba siya tatanggulan sa mga kasalanan niya? Prinsesa, ang aking manugang ay talagang mainggit. Siguro ay naiinggit siya kasi lagi kitang pinupuri. Kaya siya nag-iisip ng masama sa inyo. Ina, Mga bantay, hilayin ninyo palayo ang masamang babaeng to. Hampasan ninyo hanggang sa mamatay. Prinsesa, may malaking pagkakamali po ito. Kuya, ang paglason sa prinsesa ay bigat na kasalanan na makakapatay sa buong angkan. Kung kakatabi ka sa kanya, kasabwat ka rin. Tumahimik ka. Prinsipe Cheng, alam kong sobrang pagmamahal mo sa babaeng to. Pero kung hindi mo siya parurusahan, saan pupunta ang dangal ng ating kaharian? Anak, ang tagumpay ng palasyo ni Prinsipe Cheng sa loob ng maaming henerasyon. Sisirain mo ba ng dahil lang sa babaeng to? Pakiusap, Prinsipe Cheng, mag-isip ka muna para sa ating lahat. Mahal ko, wala akong ginawang panlason. Si Ate Zhao ang sumisinungaling sa akin. Mahal ko, maniwala ka sa akin, pakiusap. Kung gayon, may ibang intensyon ba ang palasyo ni Prinsipe Cheng? Hindi po, kamahalan. Hinihiling ko, kamahalan, sa ngalan ng inyong lingkod, bigyan niyo ng awa ang aking asawa. Mahal ko. Murong Jing, ito ang huli kong pagganap. Para sa'yo. Kapag dumating si Xiao Jin, pagbabayaran niyo ito. Sa ngalan ni Prinsipe Cheng, palalampasin ko ang buhay mo ngayon. Ngunit hindi ka makakaiwas sa kaparusahan. Mga gwardiya,
Hampasin siya. Murong Jing, naalala mo pa ba? Ang sinabi mong walang sinuman. Ang sasaktan ako? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Mula ngayon, wala nang sinuman. Ang mang-api sa'yo. Meow meow. Paumanhin. Hampasin siya. Murong Jing, ang lahat bang sinabi mo ay puro kasinungalingan? Hindi mo pala ako kailanman minahal. Naalala mo pa ba? Ang hirap na pinagdaanan ko para magdalang taong anak mo? Mali talaga na nagtiwala ako sa'yo. Ang arte-arte naman niya. Mukhang kulang pa ang palo. Ang dami pa ring sinasabi. Murong One-Air, binibintangan mo ako kung malalaman ito ang kamahalan. Iyak na hindi kanya palampasin. Sino ka ba sa tingin mo? Sa tingin mo ba ay kakampihan ka ng kamahalan? Paluhurin niyo siya. Hindi ba kayo kumain? Aray, dumudugo siya. Baka hindi na mailigtas ang bata. Tigil. Ang kamahalan ay dumating. Sumiyaw-miyaw. Kamahalan, Mabuhay ang kamahalan. Sumiyaw-miyaw. kamahalan, dumating ka para iligtas ako. Huwag kang magsalita. Alis tayo. Bakit ganoon kalapit si Ellie sa kamahalan? Ang lapit nila sa isa't isa. Hindi. Hindi ako pwedeng umalis na lang basta. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para saktan siya? Ang palasyo ni Prinsip Cheng ay talagang makapangyarihan. Mas malakas pa sa bilangguan ko. Kamahalan, patawad. Ang palasyo ni Prinsipe Keng ay tapat. Kapatid na emperador, si Sumiyomiyaw ang unang nagtangkang saktan ako. Kaya inutusan ko siyang parusahan. Walang kinalaman kay Prinsip Cheng. Ama po, kamahalan. Sa harap ng lahat, nilason niya ang prinsesa. Ang prinsesa ay mabait at pinatawad siya. Kamahalan. Huwag po kayong magpapaloko sa kanyang pagpapanggap. Niloloko niya lang po kayo. One-Air. Kamahalan, pakalmahin po ang inyong galit. Mangahas kang sa harap ko. Magsalita pa ng masama laban sa kanya. At hindi mo na kailangan ang dila mo. Kamahalan, hindi ako ang naglagay ng lason. Siya po. Kamahalan, pakiusap, imbestigahan. Paano po mamangahas ang Guardia. hindi na? Lason sa prinsesa. Patayin. Opo. Alice, Amahalan, patawad po. teka. Paano mo naniwalaan? Ang isang paniglang ni Sumiyaw-miyaw. Bawat salita niya. Pinaniniwalaan ko. Hindi siya nag-alinlangan. Pinili niyang paniwalaan ako. Kamahalan, si Nana Zhao po ang yaya ko. Wala siyang galit sa prinsesa. Hindi niya lalasunin ang prinsesa. Hindi siya maglalakas loob. Ikaw ang naglakas loob. Siya ba ang mamamatay o ikaw? Pumili ka. Kamahalan, Ako po ang nagpalaki sa inyo. lubos po akong tapat sa inyo. Hindi niyo po ako pwedeng pabayaan, kamahalan. Ang drama ng aso't aso. Ang sarap panoorin. Bakit kayo nakatunganga? Kaladkarin at patayin. Kamahalan, maawa po kayo. Ang konsorte imperial po ang lumason sa prinsesa. Kalokohan. Jinger, kailangan mong protektahan ang kapatid mo. Ina,
Kamahalan. Ang konsorte imperial. Matagal na pong gustong gamitin ang prinsesa. Para alisin ang prinsesa. Ang paketa pong gamot na ito ay galing sa konsorte imperial. Pinapahalo niya po sa sabaw ng prinsesa. Para po mahimatay ang prinsesa ng 3 araw. At magamit siya para pumatay. Nagsisinungaling ka. Wala akong galit sa prinsesa. Bakit ko siya lalasunin? Kamahalan, sumusumpa po ako sa langit. Kung may kahit isang salita akong kasinungalingan, Sanay masamang kamatayan ang abutin ko. Ang buhay mong hama, paano mo ikukumpara sa akin? Kaladkarin sila palabas. Ang dalawang yan, patayin silang pareho. Murong Warner, kung mamatay ka ng ganoon kadali, hindi ba't napakagaan lang ang parusa para sa'yo? Kamahalan, huwag po ninyong pahintulutan na dahil sa akin. Mapatawan kayong bansag na mabalasik. Sa tingin mo, mahalaga sa akin yan? Hindi mahalaga sa kamahalan. Pero mahalaga kay Miao Miao. Bukod pa rito, ipagkatiwala sa Dali Temple. Para iproseso ng patas. Hindi ba't ito ay isang malinaw at matuwid na paraan? Para linisin ang aking pangalan? Sumiyaw miyaw. Sumiyaw miyaw. Royal Guards, pakinggan ang kautusan. Narito po. Dalhin ang dalawang ito sa Dali Temple. Imbestigahan ng husto ang kasong ito. Ipahayag sa buong kaharian. At linisin ang pangalan ni Sumiao Miao. Kamahalan, ako ang inyong Gifei. Wala kayong anumang koneksyon kay Sumiao Miao. Paano nyo siya matutulungan? Ako at siya. Sino ang nagsabing wala kaming koneksyon? Si Sumiao Miao. Ay tao ko. Imposible. Paano magiging tao ng kamahalan si Miao Miao? Dalhin siya. Umalis ka. Kaya pala, si kamahalan ang musikero? Imposible. Imposibleng imposible. Kumusta ang kanyang sugat? Kamahalan. Kahit may senyales ng pagka-abort ang ginang, mabutit na kainom siya ng kampatatag ng pagbubuntis. Kaya ligtas ang sanggol. Sanggol? Buntis siya? Opo. 2 buwan ng buntis ang ginang. Mahigit 2 buwan. 2 buwan na ang nakalipas. Ibig sabihin, anak ko ang batang ito. Si Xiaojin pala. Nagbantay sa akin buong gabi. Si Xiaojin. Nagbantay sa akin buong gabi. Sumiyaw miyaw. Kamahalan, Huwag kang magsalita. Dadalhin kita. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob para saktan siya? Bawat salitang sinabi niya. Pinaniniwalaan ko. Xiaojin, nilapitan kita. Ginamit ka. Pero walang pag-alinlangan. Pinili mong paniwalaan ako. Protektahan mo ako. Gising ka na. Kamahalan, Sumiyaw miyaw. Ayaw mong pumasok sa palasyo para maging Jeyu ko. At pinili mong manatili sa palasyo ni Prinsip Cheng para lang apihin nila. hindi ko rin inakala na ang konsorte imperial ay ganoon na lang maninira. At ang aking biyenan ay buong lakas na kumampi sa kanya at gagawin sa akin ang ganitong kalupitan. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, maninirahan ka sa palasyo. Sa tabi ko. Walang sinuman ang mga ngahas na apihin ka kahit kaunti. Maninirahan sa palasyo? Pero prinsesa pa rin akong Prinsip Cheng. Paano ako maninirahan sa palasyo? Hindi ito tama. Ganoon na ang ginawa sa iyo ng palasyo ni Prinsip Cheng. Sinasabi mo pa ring prinsesa ka ng Prinsip Cheng. Ganoon mo ba kamahal si Murong Jing?
Ako. O dahil ang bata sa iyong sinapupunan ay hindi sa akin. Ito ay kay Murong Jing. Sumiyaw-miyaw. Bakit hindi ka sumasagot? Sa tanong ko, kanino ba talaga ang bata? Kung sasabihin ko kay Xiao Jing ngayon, nasa kanya ang bata, maniniwala kaya siya? Hindi mo masabi. Kung paano niya ako tratuhin, hindi dapat. Dahil sa kanya, hindi ko na dapat pagdudahan ang kanyang pagmamahal. Kaya pala. Kay Murong Jing ang anak na ito. Ang anak sa sinapupunan ko ay, Inang Reyna, Opo, Hindi maaring pumasok. Umalis kayo. Emperor, ikaw ay, ang buong pamilya ng Prinsip Cheng. Inaresto ninyong lahat at dinala sa Dali Temple. At dinukot ninyo ang Prinsesa Cheng sa palasyo. Kung kumalat ang balita na ang emperador ay nagnakaw ng asawa ng kanyang ministro. Ang kabaliwan na ito, dito sa kama ng emperador, hindi ninyo alam ang dapat gawin. kamahalan, pakawalan niyo na ako. Nanonood ang Inang Reyna. Kung nanonood ang Inang Reyna, hayaan mo siya. Hindi kita ipamimigay kaninuman. Ano ito? Kamahalan, ang aking asawa, si Sumiao Miao, ay nagdadalang tao na sa aming anak. Naglalaman na ng aking anak. Pakiusap, kamahalan, ibalik ninyo ang aking asawa. Ibalik ninyo siya sa akin. Buntis ang Prinsesa Cheng. Inang Reyna, Kamahalan, pakawalan niyo na ako. Manatili ka lang dyan at huwag gumalaw. Murong Jing, sasama ba si Sumiao Miao sa'yo pabalik o hindi? Hindi ikaw ang magdedesisyon, kundi siya mismo ang dapat magpasya. Nang siya ay hinamak, hindi mo siya protektahan. Nawalan ka na ng karapatang maging asawa niya. Ali, alam kong sa nangyari kagabi. Labis kang nadismaya. Maging ako mismo, nadismaya rin. Labis na nagsisisi. Ali, alam mo naman, marami akong pinagdaanan. Sa nanay at 8, ay maraming isinakripisyo para sa akin. Kaya sandali lang akong naguluhan. At hindi kita naprotektahan. Ali, alam kong nagkamali ako. Ako, si Murong Jing, sumusumpa sa langit. Na ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Hinding-hindi na maulit ang kagabi. Nakakampihan ko ang iba. Ali, bumalik ka na sa akin, please. Sa totoo niyang pagmamahal, mas mabuti pa yan kaysa sa palasyo, na umaasa ka sa iba, at umaasa lang sa kaunting awa ng emperador. Mas magaling yan, di ba? Saka, buntis ka pa sa anak ni Prinsip Cheng. Manatili sa palasyo, at guluhin ang dugong bughaw. Hindi na ako magsasalita, pero ang mga tao ng Dazhao, at ang batas ng kaharian, paano kanila tatanggapin? Guguluhin mo ang lahi. Kalokohan. Mula nang ipasok ko si Sumiao Miao sa palasyo, siya ay akin. Ang anak sa kanyang sinapupunan ay akin din. Sino ba si Prince Cheng? Karapat-dapat ba siyang magkaroon ng tagapagmana? Inang Reyna, kung igigiit mo ang batas. Kaya't hayaan ang Zhongxing Temple na buksan ang Jade Register. Ang bata ay rehistro sa aking pangalan. Tingnan natin, sino ang walang takot na magtanong sa pinagmulan ng tagapagmana ng emperador. Akala niya ang anak ko ay kay Murong Jing. Pero ay rehistro pa rin niya sa kanyang pangalan? Emperador, para sa babaeng ito, pati ang batas ng ating mga ninuno ay hindi mo na pinapansin. Nabaliw ka na ba? Nakapagpasya na ako. Ngayon, kahit pa ang lahat ng opisyal ay magmakaawa, hindi ko papayagang umalis si Sumiao Miao. Kamahalan, ikaw ang nagsabi kanina. Kailangan si Ali mismo ang magdesisyon kung aalis o mananatili. Hindi nagbibiro ang hari. Kamahalan, hayaan niyo po akong pumili. Ali, sumama ka sa akin pabalik sa aking lupain. Palakihin natin ang bata ng makasama. Kapag umalis na tayo sa kabisera, walang na makakapilit sa iyo o mananakot sa iyo. Sumiao Miao.
Manatili ka sa tabi ko. Ali, Ali, Murong Jing, ikaw lang ang pumilit at umabuso sa akin. Wala nang iba. Para sa kapangyarihan, lahat ng ipinagawa mo sa akin, nakalimutan mo na ba? Sa buong buhay ko, hindi ako sasama sa'yo. Hindi rin kita patatawarin. Gusto ko, hiwalayan ka. Murong Jing, narinig mo ba? Si Miao Miao, nagdesisyon na hiwalayan ka. Pumarito. Ihanda ang panulat at tinta. huwag. Hindi ako makikipaghiwalay. Ali, galit ka man sa akin o put, kahit nadurugin mo pa ako. Tanggap ko na. Pero, si Su Miao ang sa buhay kong ito. Ang tanging asawa na pinakasalan ko ng formal. Ang kasulatan ng paghihiwalay na ito, hinding-hindi ko isusulat. Murong Jing, kahit hindi mo isulat ang kasulatan ng paghihiwalay. Si Miao Miao na ang maghihiwalay sa iyo. Ano? Makikipaghiwalay ang babae sa lalaki? Kamahalan, mula pa noon, kailan pa nagkaroon ng ganitong kalokohan na babae ang makikipaghiwalay sa lalaki? Kung ganyan mo siya palalayain, hindi ba't ikahihiya tayo ng ating mga ninuno? Inang Reyna, ikaw rin ay isang babae. Kung makatagpo ka ng mabangis na hayop, mananatili ka pa rin ba sa hawla? Bukod pa rito, ang patakaran na hindi maaring makipaghiwalay ang babae sa lalaki ay kalokohan lang. Ngayon, ako mismo ang sisira sa kadenang ito. Lides Hong, Narito po. dalhin mo ang Imperial Seal. Masusunod. Ano man ang mangyari, ako ang bahala sa iyo. Murong Jing, ito ang kasulatan ng paghihiwalay. Ang ating pagsasama bilang mag-asawa ay nagtatapos ngayon. Mula ngayon, magkaiba na ang ating landas. Hinding-hindi magkakaugnay. Magkaiba ng landas sa buhay. Hinding-hindi na muling magsasama. Ali, sabi mo, sa buhay na ito, ako lang ang mamahalin mo. Yon ang dating sumiyaw-miyaw. Noong buo ang pagmamahal niya sa'yo, ibinigay mo siya sa iba. Murong Jing, napakatalino mo. Ang lahat ng itong ayon, dapat ay inasahan mo na. Hindi. Alay. Murong Jing, mula ngayon, wala ng Prinsesa Cheng. Si Su Miao Miao, ang magiging reyna ko. Kamahalan, Emperador, malaking pagkakamali na panatilihin siya sa palasyo. At gusto mo pa siyang gawing reyna. Inang Reyna, noong bulag ako, si Miao Miao ang nagligtas ng buhay ko. Kung wala siya, wala rin ako ngayon. Si Miao Miao lang ang gusto ko. Xiao Jin, pinagplanuhan ko ang iyong pagmamahal. Hindi ko akalain. Matagal mo nang ibinigay sa akin ang puso mo. Ang kanyang mga mata, nabulag na deti. Kung gayon siya ang pipiliin ko. Siya. Sa dami ng pinagpilian ko, isang bulag at walang kakayahan pa ang napili ko. Impossible. Talaga? Talagang ganoon nga. Siya nga ang musikero. Ako pa talaga, ang nagbigay ng taong pinakamamahal ko. Sa iba. Narinig mo ba? Si Sujiyu sa palasyo. Nagkasakit ng malubha. At biglang namatay. Isang konsorte imperial at isang Jiyu. Walang magandang kinahinatnan. Umalis ka. Patay na si Sujiyu. Sa kanyang pagkamatay, naiwan na lang ang walang pangalan at posisyon na si Sumiao-miao. Pagbalik ko sa palasyo, ako, papatayin ko siya at ang anak sa labas sa kanyang tiyan. 2 buhay sa isang bangkay. Narito ang kautusan ng emperador. Alam ko na, dumarating ang kamahalan para sunduin ako sa labas ng palasyo.
Sa utos ng langit, ang emperador ay nagutos. Si Murong Wan-er ay nagtangkang saktan ang prinsesa. Tanggalin ang titulong konsorte. Parusahan kamatayan. Ang kanyang angkan, ang Murong, ay lumabag sa batas ng langit. At ang kanilang mga kasalanan ay napakabigat. Tanggalin ang kanilang titulong prinsipe. At samsamin ang lahat ng kanilang ari-arian. Lahat ng miyembro ng kanilang pamilya ay ipapatapon ng 3,000 milya. Walang kapatawaran kahit kailan. Ito ang utos ng emperador. Impossible. Hindi ko nilason ang prinsesa. Karaniwang pampatulog lang yon. Hindi ako ipapapatay ng kamahalan dahil sa maliit na bagay na ito. Maliit na bagay? Sinalakay mo ang paboritong Jiyusung kamahalan. Paano mo yan tatawaging maliit na bagay? Hindi ko sinalakay si Jiyusu. Ang sinaktan ko lang ay, ibig mong sabihin, si Sumiao Miao at Jiyusu ay isang tao. Hindi na siya si Jiyusu ngayon. Malapit na siyang maging ating reyna ng dinastiyang Dazhou. Reyna. Hindi. Impossible. Buntis siya. Sa anak ng iba. Paano siya magiging reyna? Impossible. Paano siya magiging reyna? Impossible. Ang aking reyna. Napakaganda. Maganda. Kamahalan, ako'y isang babaeng nakapag-asawa na. Kahit hindi na tumututol ang inang reyna, pero tutol pa rin ang mga ministro. Alaga bang, susugal ka sa galit ng lahat? Para gawin akong reyna? Ang desisyon ko. Hindi magbabago. Paano kung niloko kita? Paano kung ang motibo ko sa paglapit sa'yo ay hindi tapat? Paano kung tama na? Meow meow. Niloko mo man ako. O may iba kang pakay. Ang alam ko lang, ang gusto ko. Ay ikaw. Pero niloko pa rin kita. Ang anak ko sa tiyan ay... Sa totoo lang, ang anak ko sa tiyan ay... Ayokong marinig mula sa'yo. Ang pangalan ng ibang lalaki. Kung niloko mo ako, Lokohin mo ako habang buhay. bakit? Gusto mo pa bang maging mapagbigay ako? Tinolerang iba pang lalaki. Kamahalan, walang ibang lalaki. Ang anak sa sinapupunan ko ay sa'yo. Meow meow. Totoo ba ang lahat ng sinabi mo? Sa utos ng langit, ipinahayag ng emperador. Si Sumiao Miao, dahil sa kanyang kabutihan at kadakilaan, ay itinalaga bilang reyna. Binigyan ng titulong Zhaoyi. At iginawad ang gintong selyo at aklat. Siya ang ina ng lahat ng nasasakupan. Ito ang utos. Ang kamahalan ay kinalaban ng lahat, at pinilit na gawing reyna ang dating Prinsesa Cheng. Hindi pa ito nangyari kailanman. Hindi lang yan. Ang kamahalan ay pinaalis din ang kanyang harem para sa bagong reyna at ipinahayag sa buong mundo na hindi na siya magdadala ng bagong babae sa palasyo habang buhay. Mabuhay ang kamahalan ng libu-libong taon. Mabuhay ang reyna ng libu-libong taon. Tumayo ang lahat ng aking minamahal na ministro. Meow meow. Sa wakas, ikaw na ang aking reyna. Sa wakas, nakawala ako sa takbo ng kwento sa libro. Hindi lang ako naging pinakamataas na tao sa Dazhou. Nag-iba ang aking kapalaran. Nahanap ko rin ang taong nagmamahal sa akin ng higit sa lahat.